Our holy and merciful, gracious Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po. First of all, dahil po sa biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob niyo po para sa amin. We were miserable sinners dahil po sa aming napakaraming kasamaan. Subalit dahil po sa inyong pagmamahal sa amin, pinatunayan niyo ito hindi lang dito po sa Biblia. 2,000 years ago, kayo po ay nagkatawang tao. Inako niyo lahat ng aming mga kasalanan. Pinasan niyo ito, pinagbayaran niyo ito doon po sa krus sa Kalbaryo, kung saan tumigis ang inyong banal na dugo para sa katubusan ng aming mga kasalanan. At sa krus na yon, isa lang ang tiniyak niyo sa amin. Tiniyak ninyo ang walang hanggang katubusan, kaya nga nagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. Kaya mula po sa aming puso, Panginoon, taus-puso po naming babanggitin sa aming panalangin, maraming salamat po. Salamat din po sa napakagandang iglesia, ang Manila Central Church, kung saan patuloy niyo po kaming tinuturuan, ginagabayan, pinagtsatsagaan, higit sa lahat patuloy niyong pinapadaloy sa amin ang biyaya na sinusundan pa ng mas maraming biyaya upang makapagpatuloy po kami sa isang sinserong buhay Kristyano, makapaglingkod sa inyo, at masunod ang inyong banal na kalooban. Panginoon, gusto rin po naming magpasalamat sa nakaraang District 4 Bible Seminar. Naniniwala po kami, kayo po ang kumilos doon at ngayon nakarating ang mga kapatirang kaliligtas pa lamang para sa kanilang unang Lord's Day. Patuloy ko pong dinadalangin ang paglago ng kanilang pananampalataya at tulungan niyo po silang makapag-abide sa church upang mas makilala kanila, Panginoon, at mas maunawaan po nila ng mas malalim ang inyong pagmamahal. Sa mga sandaling ito, narito po ang inyong mga minamahal na anak, nagpapakumbaba at willing muling makinig ng salita ng Diyos. Ipagkaloob niyo po ang mga salita ng Diyos na patuloy na aaliw sa kanilang puso. Mga salita ng Diyos na patuloy na magpapalago ng aming mahihinang pananampalataya at mga salita ng Diyos na magre-remind sa amin ng biyaya ng Diyos upang patuloy po kaming magkaroon ng pusong nagpapasalamat sa aming Christian living. Maari, we have many brothers and sisters na nasa matitinding paghirap, mga pagsubok sa buhay. Hawakan niyo po sila sa makapangyarihan yung mga kamay, Panginoon, at patuloy niyo po silang bigyan ng biyayang nararapat upang malampasan po nila ang lahat ng mga pagsubok na ito. At narito rin po ang mga kapatiran sa harap ng Diyos ngayon, through the words of God. Pagpalain niyo po sila. Kilusin niyo po ang kanilang isip at puso, hawakan niyo po ito, buksan niyo po ito upang maunawaan po nila ang mensahe ng Diyos ngayong araw na patuloy na magbibigay sa kanila ng tunay na kasiyahan. Hiling ko rin po, Panginoon, na ipagkaloob niyo po sa inyong lingkod, maipangaral ko lamang ang naayon sa inyong banal na kalooban. Nawa, Panginoon, after na malaman po namin ang banal na kalooban ng Diyos dito po sa salita ng Diyos, ay magkaroon ng bawat isa sa amin ng desire na isabuhay ito upang ang work ng Holy Spirit ay mahayag sa aming tunay na buhay Kristyano. Dalangin ko rin po ng Holy Spirit ang magturo sa amin from the beginning to the end of this sermon at nawa patuloy po naming maunawaan ng mas malalim ang pag-ibig ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, for our main scripture, buksan po natin Lumang Tipan, First Book of Kings, Unang Hari, chapter 11. First Kings, chapter 11, from verse 1 up to verse 13. Old Testament, Unang Hari, First Kings, chapter 11, verse 1 to verse 11. Babasahin ko po from verse 1 to verse 11. Brothers and sisters, ito po ang salita ng Diyos. I will read from verse 1. Si Haring Solomon ay umibig sa maraming babaeng banyaga, sa anak ni Faraon, sa mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonia at Heteo. Mula sa mga bansa na tungkol sa mga iyon ay sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makihalubilo sa kanila at sila man ay huwag makihalubilo sa inyo, sapagkat tiyak na kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos, na humaling si Solomon sa mga ito dahil sa pag-ibig. Siya'y nagkaroon ng 700 asawa, mga prinsesa at 300 asawang lingkod, at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Sapagkat nang si Solomon ay matanda na,
Iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging lubos ng tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. Verse 5, sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astarte, Diyosa ng mga Sidonyo, at kay Malcam, na karumal-dumal ng mga Amonita. Sa gayon gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon, at hindi lubos na sumunod sa Panginoon gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Pagkatapos ay ipinagtayo ni Solomon ng mataas na dako sa Semos, na karumal-dumal ng Moab, sa bundok na nasa silangan ng Jerusalem, at si Molek, na kasuklam-suklam ng mga anak ni Amon. Gayon ang ginawa niya para sa lahat ng kanyang mga asawang banyaga na nagsunog ng mga insenso at naghain sa kani-kanilang mga Diyos. Verse 9, kaya't ang Panginoon ay nagalit kay Solomon sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel na nagpakita sa kanya ng 2 ulit. At siyang nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito, na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos, ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo at hindi mo tinupad ang aking tipan at ang aking mga tuntunin na aking iniutos sa iyo, tiyak na aking aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. Gayon may hindi ko ito gagawin sa iyong mga araw, alang-alang kay David na iyong ama, kundi aagawin ko ito sa kamay ng iyong anak. Verse 13, gayon may hindi ko aagawin ang buong kaharian, kundi ibibigay ko ang isang lipi sa iyong anak, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem na aking pinili. Once again, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong prayer at matagumpay po nating naidaos. Yun pong nakaraang District 4 Bible Seminar. At nakita ko po ang ilan sa kanila na dumalo ngayon at this will be their first Lord's Day sermon. Kaya sa ating mga kaliligtas na kapatid, from the bottom of our heart, at sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, welcome po kayong lahat dito po sa Manila Central Church. So from the verse that we have just read, dito po sa ating binasa sa 1 Kings, balikan po natin yung verse 9. Ito po ang magiging topic ng aking sermon. Verse 9, Unang Hari, chapter 11, verse 9. Basahin po natin sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Kaya't ang Panginoon ay nagalit kay Solomon sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng 2 ulit. Kaya ang sermon title po natin ngayong Lord's Day ay Solomon's Heart Drifted Away from the Lord. Ang paglayo ng puso ni Solomon sa Panginoon. Napili ko po ang topic na ito kasi ngayon nasa gitna na po tayo ng taon. June. Tapos na po ang 6 months and we only have remaining 6 months for this 2025. At maaari, nung nagpasimula ang taong ito, ang puso nyo nag-aalab para po sa Panginoon. You made resolutions na mabuhay para sa Panginoon. Nangako kayong magbabasa, maaari yung iba, babasahin nila ang buong Biblia for this year. Yung iba 2 beses. Yung iba 3 beses nilang pinagplanuhan at nag-decide sa puso na babasahin nila ito for the whole year. However, as we know sa Christian life, habang tumatakbo ang panahon, maaaring bigla, ngayon, nanlalamig na ang iyong puso. Yung iyong pangako noong January, maaari unti-unti nang naglalaho at parang hindi mo na po natutupad. Kaya nga, kukunin po natin ang lesson dito po sa pagbabago ng puso ni Solomon patungo po sa Diyos. When Solomon was young, minahal niya ang Diyos. Talagang tapat siya sa Diyos. However, siya po ay naging hari, nagkaroon siya ng napakaraming kayamanan at karunungan, but sa last part ng kanyang buhay nung tumanda po siya, sabi sa verse 9, nag-drift away yung kanyang puso mula sa Diyos. Lumayo ang kanyang puso sa Diyos to the point na sumamba siya sa Diyos-Diyosan. Tinalikuran po niya ang Diyos. At pwedeng mangyari po ito sa atin kung hindi natin iingatan ang ating puso. I hope through my sermon ay patuloy na ma-remind kayo na sa Christian life, kailangan niyong ingatan ang inyong puso. Bakit? Sa harap po ng Diyos, ang pinakamahalaga ay ang ating puso. It's always the matter of your heart. Hindi dahil sa may sakit ka, kaya hindi ka nakapagsimba. Kung may puso ka para sa Diyos, magsisimba ka. It's not the matter of distance.
Hindi mahalaga yung distansya ng bahay mo patungo sa church. Kahit na napakalayo, magsisimba ka pa rin kung ang puso mo ay para sa Diyos. Anumang mangyari, it's the matter of your heart. At ang Diyos na ito, tinitignan niya ang ating puso araw-araw. As you all know, in 1 Samuel chapter 16, verse 7, ang tao tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Diyos tumitingin sa puso. Ngayon, tinitignan ng Diyos ang inyong puso. Kung ngayon po, ay talagang ang puso nyo ay nagdi-desire para sa salita ng Diyos. Marami pong binigay ang Diyos sa atin. Maraming pag-aari ang Diyos sa ating buhay. Pero may isang bagay na hindi niya pag-aari mula sa iyo. Ano po yun? That's your heart. Because in that heart, you have the free will. Ikaw ang mamimili kung ang puso mo, pauupuin mo si Kristo or pauupuin mo yung mga hindi mahalagang bagay. Kaya nga, dito po sa Biblia, isa lang ang hinihingi ng Diyos sa atin. Ano po yun? Gusto niyang ibigay natin sa Kanya ang ating puso. Pakibookmark, 1 Kings 11, tingnan natin Proverbs 23. Mga Kawikaan, chapter 23, verse 26. Proverbs 23, verse 26. Basahin po natin, sabay-sabay, verse 26, 3, 2, 1. Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay, at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Kaya ang lahat ay pag-aari ng Diyos sa ating buhay except one, your heart. Kasi ulitin ko, you have the free will. Ikaw ang magde-decide kung yung Diyos ang pauupuin mo sa iyong puso o kung mga walang kwentang bagay. Kaya araw-araw, we have to check and we have to be careful sa ating puso. Depende po sa inyong puso para sa Diyos, maitatakda ang lakas o strength ng inyong buhay Krisyano. Here in our main scripture for today, may tatlo po akong point na gustong ipangaral sa inyo. Dito sa ating main scripture, we will learn, number 1, yung karunungan at kahangalan ay depende sa puso natin sa Diyos. Wisdom and foolishness depends on our heart. Pangalawa, titignan natin what were the reasons kung bakit nagbago ang puso ni Solomon sa Diyos. Ano yung mga dahilan bakit lumayo ang kanyang puso sa Diyos? And number 3, ano ang naging resulta ng paglayo ng puso ni Solomon mula sa Diyos? Isa-isahin po natin ito, and I hope through this sermon, ma-check nyo ang inyong puso at makapag-decide na po talaga kayo na ibigay ang pusong ito sa Diyos para makakilos siya sa inyong buhay, para ang Holy Spirit ay patuloy na magagawa ng dakilang bagay sa inyong buhay Krisyano. Kaya makinig po kayong mabuti. Point number 1, ang karunungan at kahangalan ay depende sa puso natin para sa Diyos. Let's go back. 1 Kings chapter 11, verse 4. I will read once again. Nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon, niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. Yung binasa nating main scripture, kung titignan po ninyo, paulit-ulit yung salitang puso. Dito, nagbago ang puso ni Solomon nung siya'y matanda na. Ang aklat ng 1 Kings ay binubuo po ng 22 chapters. Chapter 1 to 11, kalahating chapter ay nakadevote kay King Solomon. From the beginning hanggang sa tumanda po siya. Nung bata siya, full of wisdom po siya. Pero nung tumanda, siya po ay naging hangal. I thought noon, si Solomon ay ang pinakamatalinong tao. Yes, that's true. Pero habang pinag-aaralan ko po ang Biblia, yes indeed, Solomon was the wisest man in the world. However, in his generation, he also became the most foolish man in his generation. Bakit? Dahil nagbago ang kanyang puso. Tignan natin ang karunungan niya nung siya po ay may puso pa para sa Diyos. Atras tayo 2 Samuel, chapter 12. Ikalawang Samuel, chapter 12, verse 24 and 25. Ito po ang kanyang kapanganakan. Ikalawang Samuel, chapter 12, verse 24 and 25. Babasahin ko po. At inaliw ni David si Bathsheba na kanyang asawa, lumapit siya sa kanya at sumiping sa kanya. Siya'y nanganak ng isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Solomon.
minahal siya ng Panginoon. At nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ni Natan na propeta. Kaya't tinawag niya ang kanyang pangalan na Jedidiah dahil sa Panginoon. Ang dating pangalan ni Solomon ay Jedidiah, the one who is beloved by God. Minahal po siya ng Diyos in return nung isinilang siya sa gabay ng kanyang tatay na si King David. Tinuruan ni King David si King Solomon, ang gagawin mo sa buhay, mahalin mo ng buong puso mo ang Diyos ng Israel. Tingnan natin 1 Kings chapter 3, verse 3. Marami po akong verse na ipapakita. 1 Kings chapter 3, verse 3. First part, babasahin ko po. Minahal ni Solomon ang Panginoon at lumakad sa mga tuntunin ni David na kanyang ama. Dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos, yes, nagkaroon po siya ng wisdom. After the wisdom, nagkaroon po siya ng napakaraming kayamanan. Bonus na ibinigay ito ng Diyos. Bakit? Dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos. When he was young, his heart was really devoted para sa Diyos. Tignan din natin. 1 Kings chapter 3, mula verse 5 hanggang verse 10. Babasahin ko rin po. Sa Gibeon ay nagpakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi at sinabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Solomon, ikaw ay nagpakita ng dakila at tapat na pag-ibig sa iyong lingkod na si David na aking ama, sapagkat siya'y lumakad sa harap mo sa katapatan at sa karunungan at sa katapatan ng puso sa iyo. At iyong iningatan para sa kanya itong dakila at tapat na pag-ibig, at iyong binigyan siya ng isang anak na luluklok sa kanyang trono sa araw na ito. Ngayon, O Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod, na kahalilin David na aking ama. Bagaman ako'y isang musmus lamang, hindi ko nalalaman ang paglabas at pagpasok. Verse 8, at ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili, isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Bigyan mo ang iyong lingkod ng isang mapangunawang isipan upang pamahalaan ang iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makakapamahala dito sa iyong malaking bayan. Ikinalugod ng Panginoon na ito ang hiningi ni Solomon. Dahil minahal niya ang Diyos, nasa puso niya ang Diyos, tinanong siya ng Diyos kung ano ang gusto niya, ang hiniling niya, wisdom. At ito ay ikinalugod ng Diyos. Dito po sa Biblia, wisdom represents our Lord Jesus Christ. Kaya ang pinili niya mismo ay hindi yung health, hindi yung wealth, kundi ang Diyos mismo, yung tunay na karunungan. And as a result, tignan din po natin, verse 12. Nung tama ang kanyang hiningi sa Diyos, may bonus. Verse 12. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Narito, aking ginagawa ngayon ayon sa iyong salita. Narito, binibigyan kita ng isang pantas at matalinong pag-iisip na anupat walang naging gaya mo noong una sa iyo, o may babangon mang sinuman tulad mo pagkamatay mo. Kaya binigyan po siya ng wisdom. At kung babasahin niyo po ito, bibigyan siya ng maraming kayamanan, katanyagan, bilang bonus sa kanyang hininging karunungan. Kaya nung bata po si Solomon, hanggang sa naging hari siya po ay talagang nabuhay sa karunungan at siya ay binansagang isa sa pinakamatalinong tao na nabuhay sa lupa. Sa kanyang pagiging tanyag, nakabuo siya ng maraming mga kawikaan, mga kasabihan. At ang kanyang karunungan ay nalaman ng iba't ibang kaharian sa buong mundo. Tignan din natin, 1 Kings chapter 4, verse 29 to 34. Unang Hari, chapter 4, verse 29 to 34. Binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan at ng di masukat na pangunawa at kalawakan ng pag-iisip, gaya ng buhanging nasa tabing dagat. Kaya't ang karunungan ni Solomon ay higit pa kaysa karunungan ng lahat ng tao sa silangan, ay kaysa lahat ng karunungan ng Ehipto. Sapagkat higit siyang pantas kaysa lahat ng mga tao, higit na pantas kaysa kay Ethan na Izrahita, kay Heman, kay Kalkol, at kay Darda na mga anak ni Mahon. At ang kanyang katanyagan ay kumalat sa lahat ng mga bansang nakapalibot. Nagsalita rin siya ng 3,000 kawikaan, at ang kanyang mga awit ay 1,005.
Siya'y nagsalita tungkol sa mga punong kahoy mula sa sendro na nasa Lebanon hanggang sa isupo na sumisibol sa pader. Siya'y nagsalita rin tungkol sa mga hayop at sa mga ibon, sa mga gumagapang at sa mga isda. At naparoon ang mga taong mula sa lahat ng bayan upang makinig sa karunungan ni Solomon mula sa lahat ng hari sa daigdig na nakabalita ng kanyang karunungan. Kaya tignan niyo po, wisdom depende sa puso natin para sa Diyos. Nung may tapat siyang pagmamahal sa Diyos, pinuno siya ng Diyos ng karunungan. Ang pinakamahalaga, alam na alam ng mga tao noon, King Solomon built yun pong temple in Jerusalem. Napaka-majestic, napakaganda po ng templong ito. Iyon ay ginawa niya dahil sa karunungang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. And then, ano pa? Nakilala siya sa mga proverbs, sa mga kawikaan. Ano pa? Sa 1 Kings chapter 3, may dalawang prostitute. Nag-aaway po sila. Ito yung wisdom niya sa pagpataw ng judgment. Itong dalawang prostitute na ito, nanganak sila. 3 days lang ang pagitan. Nakatira sila sa isang bahay. And then sa bahay na yon, natulog sila. Yung isa, nadaganan niya yung kanyang anak na matay. Pagkagising niya patay, ipinalit niya dun sa anak ng isa. Kinuha niya yung buhay, ipinalit niya yung patay. Kasi sila po humarap kay Haring Solomon. Nag-aaway po sila. Sabi nung isa, anak ko to. Sabi nung isa, hindi anak ko yan. Ang sayo yung patay. Ano po yung wisdom ni Solomon? Napakadali. Bigyan niyo ako ng tabak, hatiin sa dalawa ang bata. Kaya yung tunay na nanay, sabi niya, mahal na hari, ibigay niyo na lang po ang bata sa kanya. Yung hindi tunay na nanay, sabi niya, hindi, walang makikinabang diyan, hatiin sa dalawa. Kaya dun po, nakita ng mga tao kung ano po yung wisdom ni Solomon. Anong sabi ni Solomon? Now I know kung sino ang tunay na nanay. Ibigay niyo yung bata doon po sa nagparaya, siya ang tunay na nanay. Ito po ay naging tanyag na tanyag, and then time came, even yun pong queen ng Sheba, doon sa Ethiopia, ay pumunta sa kanya dumalaw para itest ang kanyang karunungan. Nagtanong siya ng napakaraming tanong, sisiw ito lahat kay King Solomon. Dahil po sa wisdom na meron siya. As a result, sabi kanina, ang iba't ibang hari pumunta sa kanya, nagtanong ng mga tanong, at sinagot niya, in return, nagbigay sila ng mga gold at mga kayamanan. Kaya ang temple ng Jerusalem noon, through King Solomon, ay napuno ng kayamanan dahil sa kanyang wisdom na binigay ng Diyos. Bakit? Dahil sa kanyang pusong nagmamahal sa Diyos. Kaya nga, ang unang aral, kung ang puso nyo para sa Diyos, bibigyan kayo ng wisdom ng Diyos para kayo mabuhay at ang ibang bagay ay pawang idaragdag niya sa inyo. Kaya i-check nyo po yung puso nyo if your heart beats for God. Kung hindi, mapapalitan po ito. Nung ang puso niya ay para sa Diyos at minahal niya talaga ang Diyos, puno siya ng karunungan, naging tanyag siya at binigay ng Diyos maging yung mga hindi niya hinihingi. My dear brothers and sisters, ang puso natin dapat para rin sa Diyos. We love Him because He first loved us. Minahal niya tayong una. Yun ang wisdom ng Diyos. Hindi ito maintindihan ng sanlibutan. Meron pong naka-compose ng kanta, sabi niya, I don't understand what a God so divine could lower Himself to yung makasalanang gaya ko, sabi niya. Hindi ko maintindihan. Ang Diyos na makapangyarihan, bumaba siya sa maruming lupa para lang iligtas ako. Pero at the end of the day, ano po ang naiintindihan niya? To rescue a sinner like me, Lord. Grace, biyaya. Nirescue ako ng Diyos na ito, ako na isang makasalanan. And that's why kung naintindihan mo ito, you will love Him. Kasi nga, He first loved you. Ibinigay niya ang kakayahang mahalin mo siya, kaya siya muna ang namatay para sa atin. And in our Christian life, you will have wisdom kung talagang ang puso mo ay para sa Diyos. Pero, meron po akong warning. Si Solomon nangyari ito sa kanya when he was young. When he was the king, may wisdom siya. Pero nung tumanda, hindi niya iningatan ang kanyang puso. Nagbago ang kanyang puso. Kaya, yung matalino, naging hangal. Yun ang second part po natin. Balikan po natin ang ating main scripture. 1 Kings chapter 11, verse 4. Dito na yung pagbabago ng kanyang puso. Kaya dahil nagbago, papasok ang kahangalan. Babasahin ko po muli, Unang Hari 11, versikulo 4.
Sapagkat nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. At ang kanyang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. Nung tumanda siya, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Nag-iba na po ang kanyang puso. At sa verse 9, kaya't ang Panginoon ay nagalit kay Solomon, sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng 2 ulit. Kaya nung tumanda siya, nagbago ang kanyang puso. Kaya hanggang ngayon, marami pong hindi alam ang Biblia, mga Christian daw sila, nagdi-debate po sila. Ang punto ng debate po nila, talaga bang ligtas si Solomon o hindi? Tanong ko, ligtas si Solomon? Hindi. Naku. Ligtas po siya. Ligtas po siya. However, naging pangit ang kanyang testimony. Bakit? Nagsimula siya sa spirit, nagtapos siya sa laman. Nagsimula siyang maalab, pero sa dulo, siya po yung hindi maganda ang ending. Bakit? Nagbago ang kanyang puso. At ito rin ang warning ng Diyos sa atin. Mag-ingat kayo. Bakit? Magiging hangal ka kung sa una, sa Christian life mo, maalab ang puso mo, pero habang tumatagal, unti-unti nang lumalayo ang puso mo sa Diyos, tatawagin ka rin ng Biblia na isang hangal. At ang buhay mo, paligtas ka, pero hindi maganda sa harap ng Diyos. Just like King Solomon. Tignan natin ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Galatia. Galatians chapter 3, verse 3. Please remember this verse. Ayaw ko pong mangyari ito sa buhay po ninyo bilang mga kapatiran. Galatia chapter 3, verse 3. Basahin po natin, Galatians chapter 3, verse 3, sabay-sabay. 3, 2, 1. Napakahangal ba ninyo? Nagpasimula kayo sa Espiritu, ngayon ba'y nagtatapos kayo sa laman? Please check your Christian life. Kumusta po? Nung naligtas ka, masayang-masaya ka. You want to give your life for the Lord. Pero ngayon po, nakailang taon ka na. Ang puso mo po ba ay pareho pa rin? O unti-unti na rin parang nagbabago gaya po ni King Solomon? This is very important. Bakit? The time na nagbago ang puso mo para sa Diyos, papasok sa iyong buhay ang napakaraming kahangalan. I-check natin, paano natin na-check o ma-check na ang puso natin ay unti-unti nang nagbabago? Number 1, makinig kayo. Kahit nakikinig kayo ng sermon, parang wala kayong naiintindihan. Tumatalbog ang salita ng Diyos sa inyong puso. Number 2, parang ang tagal-tagal ng sermon. Tingin ka ng tingin sa iyong relo. Nabaliktad mo na lahat. Dami mo nang nagawa. Parang ang tagal ng sermon ni Pastora. Unti-unti, nagbabago ang puso mo kapag gano'n. Ano pa? Dati, nung bago ka, ang bahay nyo napakalayo, pero parang mabilis lang. Pero ngayon, parang 1,000 miles na yung bahay mo sa layo. Kaya nagdadahilan ka na, online na lang ako. Ano pa? You start to see the faults of other brothers and sisters. Ito yung mga simbolo o mga signs na unti-unti nang nagbabago ang inyong puso para sa Diyos. Actually, nung bata si Solomon, ito ang kanyang payo na ingatan natin ang ating puso. Kawikaan chapter 4. Kawikaan chapter 4, verse 23. Kawikaan chapter 4, verse 23. Proverbs chapter 4, in verse 23. Basahin din po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Who wrote the book of Proverbs? King Solomon. Nasunod niya? Hindi. Hindi. Kakahiya. Hindi niya na-walk the talk. Bakit? Dahil nagbago ang kanyang puso. Pwede kang magkaroon po ng testimony dito sa Manila Central Church na napakaganda. Pero ingatan mo ang iyong puso. Bakit? Kung hindi mo maiingatan, baka yung testimony iyan sa huli, wala ring maging kwenta. Kaya nga, our Christian life, kailangan lagi nating iniingatan ang ating puso. Dapat nag-check kayo, nagbabago ba ang puso ko? Dapat maging aburido kayo. Kung yung alab nyo noon ay iba na,
Kailangan ma-rekindle yung fire. Kumusta nung January? Nung January, masaya tayong lahat after the New Year's retreat. Marami kayong ipinangako sa Panginoon. This year, Panginoon, talaga babasahin ko na yung Biblia. Kaya nung January, wow! Tapos ng January, tapos mo na ang buong bagong tipan. February, binalikan mo si Genesis, sabay unti-unti na. Hanggang ngayon, Exodus ka pa lang, June na. Kapag ganito, it means unti-unti, nagbabago ang iyong puso. My dear brothers and sisters, agapan niyo po. Bakit? The time na magbago ang puso mo para sa Diyos, maaaring umalis ka pa nga sa church. Tignan niyo po, nakita ko po ito. Marami noon nandito masisigasig. Pero wala na sila. Bakit? Nagbago ang kanilang puso para sa Diyos. I think ligtas po talaga rin sila. However, nung umalis sila sa church at nagbago ang kanilang puso, ang mga posting nila ngayon kahangalan lahat. Hindi mo mai-imagine na gagawin yon ng isang tunay na ligtas na Kristiyano. At nakatuon na lamang sila sa sanlibutang ito na alam naman nila na susunugin ng Diyos dahil sa paparating na nuclear war. Kumikilos na po ang Israel, ang Iran ngayon. Hindi ba kayo nag-aalala? Anytime, pwede na pong mag-rapture. How's your heart? Pag nag-rapture, kumusta ang puso nyo? Sure ba kayo, masasabi nyo sa Diyos na, my heart really belongs to you, my Lord? Or, baka naman puno ito ng makasanlibutang mga bagay. Kaya please always, ingatan nyo ang inyong puso. Why? Wisdom and foolishness depends on your heart. Uulit-ulitin ko, it's always a matter of your heart. Di ba? Kahit hindi kayo sunduin, makakapunta ka sa church pag may puso ka para sa Diyos. Kahit malakas ang ulan, Sunday halimbawa, ang lakas ng ulan, tag-ulan na, magpapayong ka, wala kang pamasahe, maglalakad ka along Sukat Road. Makakarating ka sa UPS. Why? Because you have heart for God. Pag walang puso, kaunting problema, ayaw mong mag-church. Kapag ganoon, unti-unti pong papasok ang mga kahangalan. Si Satan, hindi po niya maaalis ang ating kaligtasan. Once you are saved, you are saved. However, pwede po niyang wasakin ang iyong buhay Kristiyano at dun siya papasok. Titignan niya ang kalagayan ng iyong puso. He did it with King Solomon. Kaya nga, para maiwasan po natin ito, ang inyong puso, buong sikap niyong ingatan. Ingatan niyo po lagi yan kasi pwedeng magbago anytime ang inyong puso. Nakita ko po ito sa maraming kapatiran na noon, sila po ay talagang parang apoy. May apoy ang kanilang puso para sa Diyos. Sabi pa nila, we will die for the Lord. Ngayon, wala na po sila. Bakit? Simply because hindi nila iningatan ang kanilang puso. Point number 2. Ano ang dahilan kung bakit lumayo ang puso ni Solomon sa Diyos? Mahalaga po ito pag-aralan natin. Balikan natin ang 1 Kings chapter 11. Unang Hari, chapter 11, verse 1 and 2. Ito po yung unang dahilan why King Solomon's heart drifted away from God. 1 Kings 11, verse 1 and 2. Si Haring Solomon ay umibig sa maraming babaeng banyaga sa anak ni Faraon, sa mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonia at Hiteo. Mula sa mga bansa na tungkol sa mga iyon, ay sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makikihalubilo sa kanila, at sila man ay huwag makihalubilo sa inyo, sapagkat tiyak na kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos na humaling si Solomon sa mga ito dahil sa maling pag-ibig. So ano po ang unang reason ng pagbabago ng puso ni Solomon? He loved many foreign women. Nagkaroon siya ng twisted love. Minahal niya napakaraming babae. Ilan ba ang naging asawa niya? 1,000. Sobrang pihikan nito si Solomon. This is true. 1,000. Kaya yan ang dahilan, nagmahal siya ng mga pagano, mga foreign women. Noon, bilang hari, may kapangyarihan siya. Pero pinagbawalan siya ng Diyos na kumuha ng mga foreign women. Ano po itong mga to? Mga hindi mananampalataya. Mga karumal-dumal na mga tao. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakapaligid dito sa kanya.
Pero anong ginawa ni Solomon? Nilabag niya po ang salita ng Diyos at nag-asawa siya ng maraming mga babae. At sila ang nagligaw ng kanyang puso. Para mo nawaan, bigyan ko po kayo ng very simple illustration. I have one wife, of course. Minsan, for sure, pag nakita niya ang necktie, pwede siyang mag-suggest. Blue na lang. Di ba? Siyempre, okay, blue, sabi mo eh. Imagine, 1,000 ang asawa ko. Sabi ng isa, blue na lang. Sige. Hindi, red. Uy, red. Kapag ganon, my own standard will disappear. Tama? Kasi marami sila. Ganun ang nangyari. Yung standard ng words of God ay nawala kay Solomon. Why? Dahil sa marami niyang asawa, pinagbigyan niya lahat ng kanilang hiling. To the point na humingi sila sa kanya, pagawan mo naman ako ng ribulto ko. Okay, your wish is my command. Nawala. I was thinking talaga, bakit nangyari? Why siya, alam niya ang Biblia, yung mga mali, ginawa niya. Bakit? Niligaw na ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Bakit? Nawala yung standard ng salita ng Diyos sa kanyang puso. Ganon din po sa atin kung hindi tayo mag-iingat. Actually, yung bawal mag-asawa na kagaya nito ay paulit-ulit na binanggit ng Diyos, even sa mga magiging hari sa Israel. Tignan natin ang lumang tipan. Batas ito ng Diyos. Deuteronomy chapter 7. And I know King Solomon knew this well. Pero tumalbog na ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Deuteronomy chapter 7, verse 1 to 4. Kapag dinakila ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang angkinin ito at pinalayas ang maraming bansa sa harapan mo, ang Heteo, Gergeseo, Amoreo, Cananeo, Periseo, Heveo, at ang Jebuseo na 7 bansang higit na malalaki at kapangyarihan kaysa iyo, at kapag sila'y ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at matalo mo sila, ganap mo silang lilipulin. Huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni huwag mo silang pagpapakitaan ng awa. Huwag kang mag-aasawa sa kanila. Ang iyong anak na babae ay huwag mong ibibigay sa kanyang anak na lalaki. Ni ang kanyang mga anak na babae ay kukunin mo para sa iyong mga anak na lalaki. Sapagkat kanilang ilalayo ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin, upang maglingkod sa ibang mga Diyos, sa gayoy mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo, at mabilis kanyang pupuksain. Pero sa ating main scripture, mismong ito ginawa ni Solomon, kaya nga ang kanyang puso nagbago. Hinikayat ng mga babaeng ito na lumayo ang kanyang puso sa Diyos. At mayroon pong utos para sa magiging hari. Tingnan natin, Deuteronomy chapter 17. Deuteronomy chapter 17, verse 17. Deuteronomy chapter 17, verse 17. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ni wag siyang magpaparami ng mga asawa para sa kanyang sarili, upang wag maligaw ang kanyang puso, ni wag siyang magpaparami ng pilak at ginto. Bigyan ko kayo ng background. Deuteronomy chapter 17, verse 14 to 20. Kapag naging hari ka sa Israel, the teachers of the law, the scribe, they will read it to you every day. Doon sa trono mo, babasahin ito ng mga scribes at mga nasa paligid mo to remind you about the Word of God. I was shocked. Nung hari si King Solomon, araw-araw itong binabasa ng mga teachers of the law, scribes, pero wala nang epekto. Nag-aasawa siya ng marami, everyday kinabukasan, yan na naman, binabasa sa kanya, bawal yung ginagawa mo. Pero he didn't care. Why? Manhid na ang kanyang puso sa Diyos. Tumatalbog na ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Anong isang sign na talagang medyo nagbabago na ang puso mo para sa Diyos? Kahit nagbibigay kami ng sermon, kahit sinasaway ka na ng Diyos, you think it's not for me. Wala na, tumatalbog na, kaya walang pagbabago. Pagkatapos ng sermon, uuwi kayo, wala kang pagpapasya sa puso mong baguhin yung mali mo. Gaya po ni King Solomon, kaya mag-ingat kayo sa inyong puso. Baka may magsabi sa akin, Pastor, isa lang naman asawa ko, kaya hindi mangyayari sa akin yan. Hindi ho. Itong mga banyagang asawa ni Solomon, mayroon itong nire-represent ngayon. Ano po? Ang isa, yung inyong cellphone.
Kung yung cellphone mo, ang laging hawak mo, mag-ingat ka dyan, ilalayo niya ang puso mo sa Diyos. Imbis na magbasa ka, you will spend much time scrolling your cellphone. Gagawin ka niyang hangal. Kaya anong mangyayari sa'yo? Nanonood ka, mag-isa. Kahit hindi nakakatawa yung iyong pinapanood. Mag-ingat sa screen. Ano pa? Hobbies. Mga, ano lang naman to pastor sports lang. Mag-ingat din. Pag nasobrahan ng sports, ilalayo niya ang puso mo sa Diyos. Ano pa? Yung mga pinapanood. Mga nanay, mag-ingat sa mga Korean novela. Lamang lang yung mga yon ng isang paligo sa akin. Ililigaw nila ang inyong puso nyo sa Diyos. Lastly, sino po? Worldly friends. Mga kakilalang hindi ligtas. Aakayin kanyang lumayo sa church. Aakayin kanya kasi wala pa siyang alam sa salita ng Diyos. Hindi pa siya saved. Kaya nga, nakatuon ang kanyang puso at isip sa sanlibutang ito. Kung gusto mong mawasak ang Christian life mo, simple lang, sumama ka sa mga unbeliever friends. If you want to become stupid like Solomon, it's very easy. You go with your unbeliever friends. But if you want to become full of wisdom, iwasan mo sila, sumama ka sa church. Tandaan niyo po ito. Iwasan ng mga makasanlibutan na mga kaibigan na silang nag-uudyok sa inyo para lumayo sa church at gumawa ng iba't ibang mga kasalanan. Kaya kahit wala tayong maraming asawa, mag-ingat sa 4 na bagay. Screen, yung hobbies ninyo, yung mga telenovelang yan, and then worldly friends. Sila po ang unti-unting maglalayo ng inyong puso mula sa Diyos. At kapag ganito, kapag ang iyong puso ay malayo sa Diyos, kahit mag-church ka, ito po ay isang pagkukunwari na lang sa harap ng Diyos. Why? Alam niya kung ano ang nasa puso mo. Para mas madaling maintindihan, let's say, halimbawa lang po, you know, your partner is cheating. Alam mo na. Nag-cheat siya sa'yo. Hindi mo sinasabi. Ngayon, paglalabahan ka niya, paglulutuan ka niya ng napakasarap na pagkain, kahit anong sarap ng pagkain, pagkakainin mo, masarap hindi? Hindi. Because you know, nag-cheat siya. Tama mali? Ganon din. Anumang pagsisimba gagawin natin, kahit masigasig tayo kung ang puso natin ay malayo sa Diyos at may mahal tayong ibang bagay kaysa sa Kanya, God looks at that bilang hindi maganda. Pagkukunwari. At ito rin ang sinabi ni Santiago. Tingnan natin James chapter 1. Santiago chapter 1, verse 22 to 24. Santiago chapter 1, verse 22 to 24. Babasahin ko po, verse 22 to 24. Ngunit, maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung sino may tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya'y katulad ng isang tao na tinitignan ng kanyang likas na mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Gaya ni King Solomon, scribes, teachers of the law, talaga po, binabasa nila ito araw-araw sa kanya, pero wala na. Nakinig siya, pero hindi na niya sinunod. Yun ay isa ng pagkukunwari sa harapan ng Diyos. Kaya nagsimula po ito dahil hinayaan niya mang maraming babae sa kanyang buhay at ang mga hindi mananampalatayang ito ang naglayo ng kanyang puso mula sa Diyos. Be careful with your heart. Be careful kung sino ang sinasamahan mo. Be careful kung ano yung iniisip mo. Kasi sabi sa Kawikaan, you are what you think. Dapat ang laman ng ating isip at puso lagi, how can I please my God? Paano ko siya pauupuin sa trono ng aking puso? Yan po yung unang dahilan kung bakit nagbago ang kanyang puso. Pangalawa, balikan natin ang 1 Kings chapter 11. Lagyan niyo po ng bookmark. Our Bible, mayroon po yung bookmark. Babalik-balikan natin ang unang hari, chapter 11, verse 3. Verse 3 naman po,
Basahin po natin sabay-sabay unang hari, 11 verse 3, 3, 2, 1. Siya'y nagkaroon ng 700 asawa, mga prinsesa, at 300 asawang lingkod, at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Ano ito? Hinayaan niya ang maliliit na kasalanan na mag-enter sa kanyang puso. As a result, dumami ito ng dumami, kaya lumayo ito mula sa Diyos. Para maintindihan, nagkaroon siya ng 1,000 wives. Isang araw lang ba ito nangyari? Hindi ho. Let's do simple math. There are 365 days in 1 year. Kung nag-asawa siya ng isa araw-araw, aabutin siya ng 3 taon sa 1,000 yun. Anong ibig sabihin? Oh, isa okay lang, isa lang naman. Uy, 2 na. Oh, bukas uli, 3, 4. Ano ito? Mahalaga ito. Hinayaan niya mag-enter sa puso niya ang maliit na kasalanan. Kapag maliit pero nadadagdagan, lumalaki. As a result, nawala na ng puwan ang Diyos sa kanyang puso. Nakalimutan na niya ang kanyang Diyos. Kaya mag-ingat kayo sa mga maliliit na kasalanan. Hindi naman ito, pastor maliit lang naman. Bigyan ko po kayo ng very practical example. Hindi ka nagsimba ng 1 week. Masusundan yan. This week lang naman. Masusundan uli yan. To the point, tinatamad ka ng simba, kaya magpipicture na lang ako, mag-online na lang ako. Ganun. Unti-unti. Bakit? Dumadami na yung maliliit na kasalanan sa puso mo, ang magiging resulta talaga mawawalan na ng puwang ang Diyos sa puso mo. Bakit? Napalayas mo na siya. Hindi mo alam, wala na siyang mapuntahan. Bakit? Napuno na ang puso mo ng mga kasalanan. Tingnan natin, James. Santiago po uli, chapter 1, verse 14 and 15. Santiago 1, verse 14 and 15. Ngunit, ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. At kapag ang pagnanasang iyon ay nipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Mag-start yan sa simpleng pagnanasa, and then lalaki. Mag-start yan sa puso mo. At kapag hindi mo yan ginard, delikado. May kasabihan, walang malaking nakakapuwing. Mag-ingat kahit simpleng kasalanan. Yung simpleng panonood ng, okay lang naman siguro to, simpleng comedy lang. Aliwin ko lang yung sarili ko. Unti-unti, mawiwili ka dyan. Hanggang sa mas dadami na yung oras mo para manood ng mga walang kwentang bagay instead of reading your Bible. Ngayon lang naman ako makikisama sa kanila. Minsan lang to, punta kami ng Batangas. Di mo na ako pupunta ng church. Mag-outing, ngayon lang naman. Unti-unti yung pagnanasang yon, magbubunga ng kasalanan, at kapag ang kasalanan na ipaglihi, ano yung ending niya? Kamatayan. Ano mangyayari? Mawawasak ang iyong buhay Kristyano. Kaya be careful sa mga maliliit. O mga tatay, kahit maliliit, isa lang naman to, pastor. Isa na lang. Dati naman, isang kahato, isa lang. Naamoy, brothers and sisters. Madaling maamoy yan. Naamoy. Kaya hindi ka makakawala. Kahit isa lang. Hindi mabubuo ang 1,000 kung wala ang 1 piso. Kaya kung maliit, wag niyong pahintulutang pumasok. Wag kayong basta-basta na makaging kampante sa maliit na kasalanan, ha? Yan ang napaka-deadly. Diyan tayo pinaparalisa ng kalaban. Isa pa, 2 Timoteo chapter 2 verse 16 para mas maintindihan nyo. 2 Timoteo chapter 2 verse 16. 2 Timothy chapter 2 verse 16. Verse 16, 2 Timothy
chapter 2, verse 16. Basahin po natin sabay-sabay dahan-dahan. 3, 2, 1. Subalit iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat ito'y magtutulak sa mga tao sa higit pang kasamaan. Higit pang kasamaan. Mag-start yan sa biru-biruan. Mag-ingat sa mga biru-biruan. Maganda ka raw, sabi niya, yan na. Ano pa, may magte-text sa'yo, hi, brother siya, sister ka, hi, ikaw naman, hello, yan na. Dadagdag, kumusta ka na? Okay lang. Time will come, where na you? Dito na me. Hindi namin alam, may ginagawa na kayong mali, and then sisingaw yan, ikaw din ang talo. Ano mangyayari? Dahil may kasalanan, may discipline. Nag-start yun sa simpleng H-I. Hi. Ganyan ang way ni Satan. Paunti-unti. Ang Satan ay parang ahas. Ang ahas kahit maliit na butas, makakita lang siya ng puwang pa, pwede siyang makapasok. Tandaan nyo, be careful with your heart. Ito ang nangyari kay Solomon. Tandaan nyo, full of wisdom ang taong ito, pero siya naging biktima. Ikaw pa kaya? Kaya my dear brothers and sisters, mag-ingat sa maliliit na kasalanan. 1,000 ang asawa niya, araw-araw, okay, isa lang naman eh. Isa lang naman eh. Isa lang naman eh. Hanggang na naging 1,000. Ganun ang kasalanan. Ngayon lang naman to. Hindi lang ako mag-a-attend ngayong week. Next week naman pupunta ako. Hindi ho. Madadagdagan ng madadagdagan yan. We have 52 weeks in a year. Ilang weeks na ang absent mo. Sana magkaroon kayo ng desire, kukumpletohin ko ang 52 weeks ng 2025. And then God, magiging masaya siya sa inyo. My dear brothers and sisters, kung marami ka ng absent ng unang first half ng year, please, anong gagawin mo? Ngayon na ituro ko na, sana po weekly, tapusin mo hanggang 2025, strong. Paano? Magkaroon ka ng panibagong resolution, mag-restart ka uli. Magsimba ka uli. Sumama ka uli sa mga fellowship. Kung wala kang ginagawa, mag-restore ka, sumama ka sa mga ministry. Yan ang pakiusap ko sa inyo, yun ang wisdom. Kung hindi, magagaya kayo kay King Solomon. Pangatlong dahilan, bakit nagbago ang kanyang puso? Tingnan natin, 1 Kings, unang hari chapter 10. Verse 23, pagkatapos 26. 1 Kings chapter 10, verse 23. Babasahin ko po. Sa gayoy si Haring Solomon ay nakakahigit sa lahat ng mga hari sa daigdig sa kayamanan at karunungan. Verse 26, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nagtipon si Solomon ng mga karwahe at ng mga mangangabayo. Siya'y may 1,400 karwahe at 12,000 mga ngabayo na kanyang inilagay sa mga lungsod para sa mga karwahe. At mayroon ding kasama ng hari sa Jerusalem. Ang isa pang dahilan kung bakit lumayo ang kanyang puso sa Diyos, wala siyang naranasang paghihirap. Puro maganda. Maganda ang buhay niya, may taga-silbi siya, naging napakayaman niya, everything was provided. Paisi-isi ang buhay niya, kaya ano ang nangyari? Ito rin ay nagiging factor para lumayo ang puso mo sa Diyos. Kaya, mapalad kung maraming problema. Bakit? Kailan ka ba mas lumalapit sa Diyos? Pag may mga pagsubok. Kaya kung may pagsubok, dapat mas maging masaya tayo. Bakit? It's your time. Kung wala ka nang magawa, di ba, ang Diyos din lang ang lalapitan mo? Pero kung walang problema, doon po nagsisimula na magbago ang puso natin kung puro pasarap lang sa buhay. Tingnan niyo po si King Solomon. Actually, yung pagpaparami ng mga kabayo, ng kayamanan, bawal din po ito sa hari. Balikan natin, Deuteronomy chapter 17. Deuteronomy chapter 17, verse 16 and 17. Babasahin ko po. Deuteronomio 17, versikulo 16 at 17. Huwag lamang siyang magpaparami ng mga kabayo para sa kanyang sarili, ni pababalikin niya ang
bayan sa Ehipto upang siya'y makapagparami ng mga kabayo, sapagkat sinabi sa inyo ng Panginoon, huwag ninyong babalikan mula ngayon ang daang iyon. 17. Ni huwag siyang magpaparami ng mga asawa para sa kanyang sarili upang huwag maligaw ang kanyang puso. Ni huwag siyang magparami ng pilak at ginto. Kung iniisa-isahin natin, isa-isang nilabag ito ni King Solomon. Huwag magparami ng kabayo. Bakit? Kaya niya ito ginawa? Mahalaga ito. Kung okay ang lahat, magdi-drift away ang puso mo mula sa Diyos. And then you start doing foolish things like King Solomon. Alam niyo po, nang nangako ang Diyos sa kanila, bakit sinabi ng Diyos, huwag kang magpaparami ng kabayo? This symbolizes military strength. Bakit? Para kapag may giyera, umasa siya sa tulong ng Diyos. Nakita ito ng Israel. Nung sila'y alipin, ang kanilang pinakamalakas na sandata, sino? Ang Diyos. The greatest weapon in our Christian life is God. Tandaan niyo po ito. Yan ang sinasabi ng Diyos kay Solomon, your greatest weapon will be me. Pero kinalimutan ito ni Solomon. Gumawa siya ng nag-ipon siya ng napakaraming armed forces niya. Pag-aralan niyo po ang topography ng Israel. Ang kabayo useless. Mas magagamit ang kamelyo. Sino kapunta sa Israel? May mga kabayo ba sila ngayon? Wala po. Middle East po ito. Mas camel, mas pwede. Mga donkey, pwede. Pero magpaparami ka ng kabayo. Pero bakit siya nagparami ng kabayo? Pagyayabang ito. Para pag pumunta yung ibang mga kings sa kanya, look at my armed forces. Dami kong kabayo. Ang kabayo po kasi noon, simbolo ng lakas ng iyong armed forces. Huwag kang magpaparami ng ginto, kayamanan. Ako ang iyong tunay na kayamanan. For born-again Christian, okay lang maging mahirap tayo, basta mayaman tayo sa pananampalataya. Our greatest treasure should be our Lord Jesus Christ. Huwag kayong umasa sa kayamanan, sa akin kayo umasa, sabi ng Diyos sa Kanya. Pero anong ginawa ni Solomon? Umasa siya sa kanyang mga kabayo, sa kanyang mga kayamanan. Yes po. And as a result, yun. Nagbago ang kanyang puso para sa Diyos. Kapag may dumarating na mga hari, mga reyna sa kanya, ano ang kanyang pinapangaral? Hindi na ang Panginoong Jesus. Nung bata siya, nung nagsisimula siya, ang tawag niya sa kanyang sarili, ang mangangaral. Preaching the Word of God. The story of salvation. Nung tumanda siya, I am sure, maaari. Imbis na yun ang i-preach niya, hindi. Look at my temple. Puro ginto. Ganon din po. Kapag lumayo na ang puso mo sa Diyos, hindi na ang Diyos ang ipagmamalaki mo. Hindi na yung kaligtasang ibinigay niya sa iyo. Anong ipagmamalaki mo? Laki na ng bahay namin. Naka-iPhone 16 Pro Max na ako. Kahit pangit ako, pag nagpicture, gumaganda. Yun ang ipagmamalaki mo. Mga bagay na walang kwenta. And then you do foolish things. Kahit sa mga social media, magsisimula ka ng mag-post ng mga bagay na hindi naman nakakatawa or nakakatuwa. Hindi maganda sa isang Kristyano. Bakit? Nakalimutan mo na ang Diyos. Nagbago na ang puso mo para sa Diyos. Tingnan natin, Psalm 20. Awit. I know King Solomon, alam niya ito. Ang kanyang tatay, si King David, ang nagsulat ng majority ng awit. At ang tatay niya, lagi siyang pinapayuhan. However, King Solomon forgot even this one. Awit, number 20, verse 7 and 8. Ipinagmamalaki ng ilan ang mga karwahe at ang iba ay ang mga kabayo. Ngunit ipinagmamalaki namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Siya'y mabubuwal at guguho, ngunit kami ay titindig at matuwid na tatayo. For sure, narinig niya ito sa kanyang tatay. Si King David, hindi siya umasa sa karwahe. Alam niyo ang kwento ni King David, hinuhuli siya, gusto niyang patayin ni King Saul. Pero siya lang ay umasa sa kanyang Panginoong Diyos. And every time, nandun ang tulong ng Diyos sa kanya. Bago siya magdesisyon ng isang bagay, King David asked God first through his prayer, shall I go or not? Sasalaki ba kami o hindi? Kaya ito, alam ito ni King Solomon. King David, lagi niyang pinapayuhan ng anak. Huwag kang magpaparami ng kabayo. Umasa ka sa Diyos. Siya ang greatest weapon mo. Kung tama ang Christian life mo, always your greatest weapon is God.
Kung mali ang Christian life mo, you forget about God and your greatest weapon will be money at yung mga ginagawa niyong hindi naman talaga mahalaga. Nakakalungkot po ito sa isang Kristiyano. Ang dapat pinagmamalaki ng mga tunay na Kristiyano, kahit wala tayong makain, save na ako. Ipinagmamalaki natin ang Diyos na nagligtas sa atin. Kaya ulitin ko, okay lang maging mahirap kayo physically, ang mahalaga mayaman tayo sa pananampalataya. Huwag kayo pong makinig sa mga unborn again, unregenerated pastors na nangangaral sa labas about prosperity gospel. Susunugin ng Diyos ang mundong ito sa nuclear war. Hindi mahalaga ang mga material at physical na bagay. Mas mahalaga ang kaligtasan ng kaluluwa. Spiritual na bagay. Bakit? Yun po yung nananatili magpakailanman. Kung wais tayo, kailangan ng ipagmalaki natin, I have my God na laging nariyan, and He is the greatest weapon in my Christian life. Who is your greatest weapon? It should be God. Ako rin po. Lagi. Paano ko magagamit ang weapon kong ito? Through faith, pananampalataya. Anumang pumunta sa inyo, ang malaga yung puso nyo at may pananampalataya, yes, our greatest weapon is our Lord Jesus Christ. At yan ang dapat nating ipagmalaki, huwag gayahin si Solomon. Ano nang pinagmamalaki niya? My temple. Ang aking mga karwahe, ang aking kayamanan, nakalimutan niya na maaari na ipangaral ang Panginoong Hesus sa mga later on pumunta sa Kanya. Brothers and sisters, kung may kakwentuhan tayo, isingit nyo po lagi ang gospel, please. Always, kung may kakilala kayo, come to our church. Please watch our Bible seminar. Isingit nyo, ang Diyos lagi ang ipagmalaki natin sa ating mga kwento. Hindi po yung achievement nyo physically, materially sa inyong buhay. Bonus na lang yon. You don't need to talk about them. Just talk about your God. Yung mga bagay na yon, naturally, they will see. Kasi sino po ang dapat ipagmalaki? Ang Diyos. Siya po ang pwede nating ipagmalaki. Kaya cheer up, my dear brothers and sisters. June pa lang, dapat magkaroon tayo ng panibagong lakas. Ang ipagmamalaki ko lang lagi ay ang Diyos. Next, bago tayo magtapos, ano ang resulta ng paglayo ng kanyang puso? Balikan natin 1 Kings 11. Unang Hari 11 verse 9. 1 Kings 11 verse 9. Kaya't ang Panginoon ay nagalit kay Solomon sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng 2 ulit. Brothers and sisters, nakakatakot. Magalit na si mami sa'yo. Magalit na si boss sa'yo. Huwag lang ang Diyos. Ano nangyari kay Solomon? Nagalit ang Diyos sa kanya. Sa Hebrews 10:31, anong sabi? Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa galit na Diyos. Pag nagalit siya sa'yo, paano makukuha ang pagpapala? Kaya mag-iingat po, baka magalit din ng Diyos kapag nagbago ang inyong puso para sa Kanya. Kaya sakali man po, through our sermon na check mo, nagbabago at lumalayo na ang iyong puso, eto ngayon ang gagawin. Anong gagawin ko, Pastor? Tignan po natin, Revelation chapter 2. Ang payo ay matatagpuan sa huling aklat ng Biblia. Bakit? Para tuloy-tuloy ka hanggang sa huli. At hindi magbago ang iyong puso. Revelation chapter 2, verse 4 and 5. Ito po yung gagawin. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya, verse 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Simply repent. Ano po yung repent? Balik ka uli sa Diyos. Gawin natin yung una nating ginawa. Ano po yun? Balik ka uli sa pagbabasa mo ng Biblia. Kung saan ka nag-stop, balikan mo. At mas maganda ngayon, may iba't iba kang pangkulay. Alam niyo bang nakakatulong ito? Red, blue. Yan, habang nag-highlight ka, nakakatulong. Dami-dami kong na-highlight. Naiinganyo kang mas magbasa pa ng mas marami. Depende lang yan sa pamamaraan. Okay? Ano pa? Sumama ka uli sa mga fellowship. Kung may cell group fellowship, kahit pagod ka na, pumunta ka. Kahit kalahati na ng cell group fellowship na mismo kasi may work ka, nandun, mahalaga, nakapunta ka. Makinig ka sa mga testimony. Mag-start ka uling mag-pray at lumuhod sa Diyos. Panginoon, sorry.
I have wasted the first 6 months of my life na wala ako sa church. Sorry po. From now on, babalik uli ako, sasama uli ako sa mga fellowship. At halimbawa, may iniwanan ka pong ministry. Anong gagawin mo? Magpalakas ka muna. Makinig ka dun sa Fruitful Beginning series natin and then, magsabi ka sa amin, pag malakas na, Pastor, ipagpapatuloy ko po yung ministry ko. Dati po kasi akong choir. Okay, re-audition ka, sama ka uli. Kapag ganun, makakabangon ka uli. Kapag hindi, never pong makakakilos ang Holy Spirit sa iyo kung ang iyong puso ay malayo sa Diyos. Saan kumikilos ang Holy Spirit? Pusong puno ng salita ng Diyos. Kaya para makagalaw uli ang Diyos sa puso mo, sa buhay mo, magsisi ka. Balikan mo uli yung dati mong ginagawa. Yan ang aking payo po sa inyo. Ano pa? Ano pa yung result ng kanyang pagbabago ng puso niya? May parusa. 1 Kings, tignan po natin. 11 verse 11. 1 Kings 11 verse 11. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo at hindi mo tinupad ang aking tipan at ang aking mga tuntunin na aking iniutos sa iyo, tiyak na aking aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. So in here, verse 11, ang Diyos nagproclaim ng judgment. Ano pang ibig sabihin ng judgment sa 11? The United Kingdom of Israel will be divided. Dahil kay King Solomon na-divide North Israel to South Judah. Ito ang iniwanan niyang legacy. Ang pinaghirapan ng kanyang tatay na si King David na pag-isahin ang Israel dahil sa kasalanan ni Solomon, ito po ay nahati. Ganon din kung mayroon tayong kasalanan ng pagbabago ng puso, papasok din po ang disiplina. Save na po tayo, pero magkakaroon ng disiplina ang Diyos sa iyo. Bakit? Gusto niyang ma-realize mo ang mali mo. Para dun sa maling yon, maging lesson yon sa iyo at mas matuto ka pa. That's the process of learning. Until such time, Christ is formed in you. Kaya tanggapin lang po ng maluwag ang disiplina ng Diyos. Ano pa? Verse 12. Pangatlong resulta ng kanyang pagbabago, yung puso niya. Gayon may hindi ko ito gagawin sa iyong mga araw alang-alang kay David na iyong ama, kundi aagawin ko ito sa kamay ng iyong mga anak. Damay ang kanyang mga anak. Minsan sa ating fall, nadadamay ang ating family. Paano, Pastor? Nagbago ang puso mo, hayun tuloy, wala ka ng chance ma-evangelize ang family mo. Kaya pati sila nadadamay. Yes, kahit anong gawin mo, bakit hindi sila makapagpatuloy? Bakit may problema? You check your heart. Does your heart really desire for their salvation talaga? O bilang relihiyon lang, nahihiya ka lang na walang bunga, kaya dinala mo sa church. Mali po, ang kaligtasan dapat buong puso natin. Gusto talaga natin siyang maligtas. Sa mga pamilya niyong hindi paligtas, ito yung problema, bakit hanggang ngayon wala pa sila? Because your heart really doesn't desire na maligtas sila. Natatakot ka pa rin. Dapat yung puso mo buo na gusto mong maligtas sila. Kapag ganun, gagawin mo po talaga lahat eh. Kaya mahalaga ang inyong puso. Nagdusa ang mga anak ni King Solomon. Tingnan niyo po yung legacy na iniwan niya. Hanggang ngayon, bakit hindi nakasulat si King Solomon sa chapter 11 ng Hebrews? Because he never repented. Ang Diyos mabait. Kung may mali tayo, magsisi ka lang, yayakapin ka uli. Bakit wala siya sa Hebrews chapter 11? Faith chapter, he never repented. Hanggang sa mamatay siya, sumamba siya sa mga Diyos-Diyosan niya. Kaya my dear brothers and sisters, mayroon tayong pagkakataon. Kung nalamig man ang puso mo, anong gagawin mo? Magsisi, balik ka uli sa Diyos. Kaya ang prayer ko po, kung may mga puso ditong malamig na, kahit wala pang December, magsisi ka. Anong gagawin mo? Balik ka uli sa ginagawa mo dati. Magsimba ka uli every week. Wednesday pumunta ka. Para ma-rekindle uli. Magsisi ka. Gawin mo yung mga bagay na ginawa mo noong una. Para ang iiwanan mong legacy sa family mo, dahil sa'yo, isa-isa silang naligtas. Look at Solomon. Anong iniwanan niya sa kanyang family? Yung mga sumunod na kings, puro hirap at pagdurusa. Dama yung disiplina ng Diyos. Bakit? Hindi po siya nagsisi hanggang sa huli. Ito yung problema po niya. Kaya my dear brothers and sisters, anong gagawin natin? Please, repent. Kung yung puso mo ngayon ay medyo
lumalayo sa Diyos. Pero sa mga brothers and sisters na patuloy sa kanilang pusong nag-aalab para sa Diyos, yan ang dahilan kung bakit kumikilos patuloy ang Diyos sa ating mahal na Manila Central Church. And I thank God for that. Ngayon, kung maalab ang puso mo, may apoy, sindihan mo yung iba. Ayaw pa rin, dalin mo sa kitchen. Doon mo sindihan. Wala na tayong magawa eh. Hindi ho. Doon mo kausapin. Tignan mo yung apoy. Pag may apoy sa kitchen, nakakakain tayo. Pag may apoy ang puso mo, makakakain tayo ng maraming bunga para sa Diyos. Maraming magiging bunga ang Manila Central Church. With your brothers and sisters, I hope you learned something from Solomon. Huwag niyo po siyang gagayahin, siya po yung good start, pangit ang ending. Dapat good start at maganda rin ang ending. June na po ngayon, sana po ang ending nyo hanggang December ay napakaganda. I hope nakatulong po ang sermon ngayon. Marami pong salamat. Please remember the lessons behind Solomon's heart that drifted away from God. Marami pong salamat. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray. Dakila naming Amang Diyos sa langit, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagbibigay sa amin ng mga aral at mga turo. Mga reminder sa aming Christian life, dahil baka sakali may mga natutulog na, may mga nanlalamig na ang puso. Nawa ngayon masindahan uli at makapagpatuloy po sila hanggang sa huli. Nawa lahat ng mga kapatiran sa Manila Central Church, maging yung mga kaliligtas pa lamang sa Taguig, Massville, and Waterfront, kung ano sila ngayon, maalabang puso, nawa tuloy-tuloy lamang po sila sa Manila Central Church hanggang sa mag-rapture. Dalangin ko po na ang bawat kapatirang naririto ngayon ay matapos ang kanilang takbuhin sa buhay Krisyano. Please use them mightily for your glory, Panginoon, especially para sa church at para sa kaligtasan ng ibang mga tao. At hiling ko rin po na kayo na po ang bahala sa mga susunod pa po naming mga activities at mga plans para po sa araw na ito. At sa pag-uwi ng mga kapatiran mamaya, dalangin ko po na ingatan niyo po sila, nawa pagbulayan po nila ang salita ng Diyos na napakinggan nila, at magkaroon po sila ng desire na isabuhay ito upang makita ng mundo ang tunay na liwanag ni Kristo sa kanilang buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.